tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding dagok ang hinarap ng Ukraine matapos salakayin ng puwersang Ruso ang 7 pangunahing pasilidad ng enerhiya sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa pambansang kumpanya ng langis na Naftogaz, naganap ang mapaminsalang pag-atake sa pagitan ng gabi ng Agosto 6 at madaling araw ng Agosto 7. Ang mga pasilidad na ito ay pagmamay-ari ng Ukronafta, na siyang pangunahing tagagawa ng langis at natural na gas sa bansa. Malaki ang naging pinsala sa mga infrastrukturang ito dahil sa tindi ng mga pagsabog, maraming mahalagang kagamitan sa produksyon ang tuluyang nawasak na nagpilit sa ilang planta na agad itigil ang kanilang operasyon. Ang biglaang paghinto ng produksyon ay nagdulot ng malaking bawas sa supply ng langis at gas ng bansa, na labis na nagpahirap sa lokal na ekonomiya at nagbabadya ng mas malalim pang krisis sa enerhiya. Sa isang pahayag mula kay Serhiy Fedorenko, ang tumatayong tagapangulo ng lupo ng Naftogaz, kinondena niya ang serye ng mga pag-ataking ito. Ayon sa kanya, malinaw na ang layunin ng Moscow ay magdulot ng pinakamalaking pinsala sa kanilang infrastruktura bago pa man magsimula ang panahon ng taglamig. Ang planadong pagsira sa mga pasilidad ay nagpapakita ng isang estratehikong hakbang upang pahinain ang kakayahan ng bansa na mapanatili ang supply ng enerhiya. Bagamat matindi ang pinsalang natamo ng mga gusali at kagamitan, kinumpirma ng Naftogaz na walang nasawi o nasugatan sa mga manggagawa sa loob ng mga pasilidad na tinarget ng pambobomba. Isang malaking ginhawa ito sa kabila ng napakalaking pinsala sa ari-arian. Gayunpaman, ang pagkawala ng kapasidad sa produksyon ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa supply ng enerhiya sa buong Ukraine. Hindi natapos ang pag-atake sa gabi lamang dahil noong Agosto 7, ipinagpatuloy ng Russia ang pambobomba sa iba pang infrastruktura ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa mga bagong target ang 4 na istasyon ng gasolina ng Ukronafta na matatagpuan sa mga rehiyon ng Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Ang mga lugar na ito ay malapit sa linya ng labanan, kaya't mas madali silang natutukoy at napupuntirya ng mga missile ng Russia. Sa buong panahon ng tag-init ng taong 2026, napansin ng mga eksperto ang matinding pagtaas ng mga pag-atake laban sa mga gasolinahan sa buong Ukraine. Hindi na lamang ito nakatuon sa silangan at timog na bahagi ng bansa, kundi lumawak na rin patungo sa mga estratehikong target sa gitnang rehiyon. Ang malawakang pambobomba ay nagpapakita ng pagbabago sa taktika ng militar ng Russia. Ang patuloy na pag-atake sa mga istasyon ng gasolina ay nagdulot ng matinding takot sa mga ordinaryong mamamayan. Ang simpleng pagpapagasolina para sa pang-araw-araw na pangangailangan ay naging isang napakadelikadong gawain dahil sa banta ng biglaang pagsabog. Maraming sibilyan ang napilitang limitahan ang kanilang pagbiyahe, na nagdulot ng pagkaantala sa transportasyon at pang-araw-araw na komersyo sa bansa. Bukod sa epekto sa mga sibilyan, ang mga pag-ataking ito ay nagdulot din ng malaking hadlang sa supply ng militar. Ang pagkagambala sa transportasyon ng krudo at petrolyo ay nagpabagal sa paghahatid ng mahahalagang gasolina patungo sa mga sundalong nasa harap ng labanan. Kung walang sapat na gasolina, mahihirapan ang mga sasakyang militar at mga tangke na magsagawa ng mga operasyong depensibo laban sa sumusulong na puwersang Ruso. Sa gitna ng lumalalang krisis, kinakaharap ngayon ng Ukraine ang isang matinding kakulangan sa mga modernong sistema ng depensang panghimpapawid. Ang kakulangang ito ay nagbibigay daan sa mga missile at drone ng Russia na makalusot sa kanilang himpapawid. Bagamat may tulong mula sa mga kanluran ng bansa, hindi pa rin sapat ang bilang ng mga kagamitang pananggalang upang maprotektahan ang bawat sulok ng bansa. Dahil sa kakulangan sa depensang panghimpapawid, lalong nagiging mahirap para sa pamahalaan ng Ukraine na protektahan ang kanilang mga pasilidad ng enerhiya. Mas lalo pang lumalakas ang banta habang papalapit ang pagtatapos ng tag-init. Kung hindi agad masosolusyonan ang kakulangang ito, posibleng tuluyang humina ang sistema ng kuryente at enerhiya ng bansa kapag nagsimula na ang matinding lamig sa mga darating na buwan. Mula pa noong unang taon ng labanan, naging madalas na ang pag-target ng Russia sa mga kritikal na infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Karaniwan nilang ginagawa ang mga malawakang pag-ataking ito sa panahon ng taglagas at taglamig upang samantalahin ang malamig na panahon bilang isang uri ng presyon. Ang ganitong estratehiya ay naglalayong pahinain ang moral ng mga mamamayang Ukrainyano sa pamamagitan ng lamig at dilim.
Ang pangunahing layunin ng Russia sa likod ng mga pag-ataking ito ay ang pagpaparalisa sa grid ng kuryente ng Ukraine. Sa pamamagitan ng pagsira sa mga generator, transformer at mga linya ng kuryente, napipilitan ang maraming bahagi ng bansa na mamuhay sa kadiliman. Ang kawalan ng kuryente ay hindi lamang nagpapadilim sa mga tahanan kundi nakaaapekto rin sa mga ospital, pabrika at iba pang mahahalagang serbisyong pampubliko. Ang taglamig sa Ukraine ay kilala sa pagiging napakalupit, kung saan ang temperatura ay madalas na bumababa ng husto sa ibaba ng 0 degrees Celsius. Sa ganitong kondisyon, ang pagkakaroon ng sapat na sistema ng pag-init ay hindi lamang isang kaginhawaan kundi isang usapin ng buhay at kamatayan. Kung walang kuryente at sapat na gas, milyon-milyong mamamayan ang nanganganib na magkasakit o mamatay dahil sa matinding lamig. Nagbabala na ang mga opisyal ng Ukraine na ang darating na taglamig ay maaring maging mas malupit o mas mahirap kumpara sa nakaraang taon. Ang kasalukuyang pinsala sa mga pasilidad ng enerhiya ay mas malalim at mas malawak ngayon, kaya't mas matagal bago ito muling maayos. Ang babalang ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa publiko na naghahanda na para sa posibleng napakalalang krisis sa enerhiya. Naalala pa ng marami ang hirap noong nakaraang taglamig kung saan maraming rehiyon ang nakaranas ng araw-araw na pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng sistema ng pag-init. Ang mga pamilya ay nagtiis sa loob ng mga madidilim at malalamig na tahanan, umaasa lamang sa mga generator at kahoy na panggatong. Ang takot na maulit ang ganitong sitwasyon ay lalong nagpapabigat sa damdamin ng mga sibilyang pagod na sa digmaan. Para sa mga kumpanyang tulad ng Naftogaz at Ukrnafta, ang pag-atake ay isang malaking dagok sa kanilang pinansyal na katatagan. Bilang mga pangunahing kumpanya ng Estado, sila ay mahalagang pinagkukunan ng kita ng pamahalaan. Ang pagbaba ng kanilang produksyon ay nangangahulugang mas kaunting kita para sa bansa, na maaari ring magpahirap sa pagpopondo sa mga operasyong militar at mga serbisyong panlipunan. Dahil dito, muling umapila ang Ukraine sa kanilang mga kaalyado sa kanluran para sa karagdagang tulong militar, partikular ang mga modernong sistema ng depensang panghimpapawid tulad ng Patriot. Binigyang diin ng pamahalaan na ang pagprotekta sa kanilang kalangitan ay hindi lamang para sa depensang militar, kundi para rin sa kaligtasan ng mga sibilyan at sa pagpapanatili ng takbo ng ekonomiya sa kabila ng patuloy na digmaan. Sa pananaw ng mga eksperto sa geopolitika, ang labanang ito sa enerhiya ay isang kritikal na aspeto ng pangkalahatang digmaan. Hindi lamang ito labanan sa larangan gamit ang mga tangke at sundalo, kundi isa ring digmaan ng pagtitiis at tibay ng infrastruktura. Ang kakayahan ng Ukraine na mabilis na kumpunihin ang mga nasirang pasilidad ang magiging susi upang mapanatili ang kanilang kakayahang lumaban sa Russia. Samantala, ang mga lokal at internasyonal na organisasyong makatao ay nagsisimula na ring kumilos upang maghanda para sa darating na malamig na panahon. Nagmamadali silang maghatid ng mga generator, makapal na kumot at mga kagamitang pang-init sa mga komunidad na pinakaapektado ng mga pag-atake. Gayunpaman, alam ng lahat na ang mga tulong na ito ay pansamantalang lunas lamang sa isang napakalaking problema. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang mga darating na buwan ay magiging isang malaking pagsubok sa katatagan ng Ukraine. Habang patuloy ang pag-atake ng Russia sa kanilang mga pasilidad ng enerhiya, ang bansa ay nakikipagkarera sa oras upang ayusin ang kanilang grid bago dumating ang unang nyebe. Isang nagbabagang balita mula sa Estados Unidos ang gumigising ngayon sa buong mundo. Tinanggalan ng Pentagon ng security clearance ang dating kalihim ng hukbong himpapawid na si Frank Kendall. Siya ay inaakusahan ng paglalantad ng mga masiselang impormasyon tungkol sa mga kahinaan ng bagong presidential aircraft o ang Air Force One. Agad na ipinatupad ang desisyong ito upang mapangalagaan ang pambansang seguridad ng bansa. Ayon kay Sean Parnell, ang tagapagsalita ng Pentagon, ang desisyong bawiin ang karapatan ni Kendall sa mga classified na impormasyon ay may bisa na sa lalong madaling panahon. Binigyang diin niya na hindi napapayagang humawak si Kendall ng anumang sensitibong posisyon sa buong pamahalaan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng napakahigpit na patakaran pagdating sa seguridad ng mga pinakamataas na pinuno ng bansa ngayon. Ang ugat ng napakabigat na paratang na ito ay ang umano'y hindi autorisadong pagbabahagi ni Kendall ng mga lihim na detalye ukol sa kapasidad at kakayahan ng VC-25B bridge airplane sa isang hindi pinangalanang media outlet. Ang eroplanong ito ang kasalukuyang nagsisilbing pansamantalang Air Force One at ang anumang impormasyon ukol sa depensa nito ay itinuturing na lubhang kritikal at hindi dapat ibunyag sa publiko.
Bagamat inihayag ng Pentagon ang paratang, tahasang tumanggi si Parnell na pangalanan ang partikular na media outlet na nakatanggap ng impormasyon mula kay Kendall. Hindi rin idineklara ng pamahalaan kung sasampahan ba ng formal na kasong kriminal ang dating kalihim dahil sa pangyayaring ito. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Frank Kendall at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag hinggil sa mga akusasyong ito. Nagsimulang umakyat ng malaking pansin ng isyong ito nang maglakbay si Pangulong Donald Trump patungong Turkey noong Hulyo gamit ang VC-25B Bridge airplane. Ang eroplanong ito ay isang binagong Boeing 747-008I na kilala rin sa tanyag na bansag na lumilipad na palasyo. Ang nasabing eroplano ay orihinal na regalo ng bansa ng Qatar sa Estados Unidos bago ito sumailalim sa mga modifikasyon para sa Pangulo ng bansa. Gayunpaman, lumitaw ang mga pagdududa sa kaligtasan ng VC-25B nang biglang magbago ang sasakyan ng Pangulo sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang pag-alis sa Turkey, hindi na ang bagong VC-25B ang ginamit ni Trump, kundi ang mas lumang bersyon na VC-25A. Ang eroplanong ito ay halos 40 taon nang nagsisilbi sa militar, isang bagay na nagdulot ng malaking katanungan sa mga eksperto sa seguridad at media. Upang makasakay muli sa bagong VC-25B, kinailangan pa ng buong delegasyon ni Pangulong Trump na dumaan sa isang hindi nakatalang paghinto sa Mildenhall Air Force Base sa United Kingdom. Ang hindi inaasahang pagbabagong ito sa ruta ay nagpatibay sa mga hinala na mayroong seryosong isyu sa seguridad o teknikal na aspeto ang bagong bridge airplane na kailangang iwasan habang lumilipad sa mga sensitibong airspace. Iniulat ng tanyag na pahayagang New York Times base sa mga mapagkakatiwalaang source na ang mismong US Secret Service ang nagrekomenda sa Pangulo na gamitin ang mas lumang eroplano. Ginawa ang babalang ito upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na mas pinagkakatiwalaan pa rin ang lumang sistema kaysa sa bagong teknolohiya. Sa mga sumunod na ulat, ibinunyag ng New York Times na ang bagong VC-25B ay kulang sa ilang mahahalagang advanced protective capabilities na mayroon ang lumang eroplano. Ang mga kakulangang ito ay itinuturing na kritikal para sa kaligtasan ng Commander-in-Chief, lalo na kapag lumilipad sa mga rehiyong may mataas na banta ng pag-atake o sa mga internasyonal na misyon na walang sapat na proteksyon ng militar. Isa sa mga pinakamalaking kakulangan na nabanggit sa ulat ay ang kawalan ng makabagong missile defense system sa bagong eroplano. Ang lumang VC-25A ay nilagyan ng mga sopistikadong countermeasures laban sa mga surface-to-air missiles, ngunit ang bagong VC-25V ay hindi pa lubos na naihanda para sa ganitong uri ng pag-atake na naglalagay sa Pangulo sa isang napakalaking panganib sa bawat paglipad nito sa labas ng bansa. Sinabi ni Kendall na naglingkod bilang kalihim ng hukbong himpapawid sa ilalim ng administrasyon ni Joe Biden na ang oras para sa pag-upgrade ng eroplano ay hindi sapat. Ayon sa kanya, masyadong mabilis ang proseso kaya hindi na isagawa ang lahat ng karaniwang pagpapahusay na karapat-dapat para sa isang Air Force One. Ang pahayag na ito ang pinaniniwala ang naging mitya ng investigasyon laban sa kanya ng Pentagon. Bukod dito, ipinahayag din ni Kendall ang kanyang pagkagulat nang malamang ginamit na agad ang VC-25B para sa mga opisyal na biyahe sa labas ng teritoryo ng Estados Unidos. Para sa kanya, ang eroplano ay hindi pa ganap na handa para sa mga ganitong uri ng misyon dahil sa mga kulang na sistema ng depensa na maaari sanang maging target ng mga kalaban ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may matinding banta. Sumunod na naglabas ng ulat ang Wall Street Journal na nagpapakita ng iba pang seryosong kakulangan ng bagong eroplano ng Pangulo. Ayon sa kanilang pagsisiyasat, ang VC-25B ay kasalukuyang walang kakayahan para sa mid-air refueling o ang muling paglalagay ng gasolina habang lumilipad sa himpapawid. Ang kakayahang ito ay napakahalaga upang mapanatili ang eroplano sa himpapawid sa loob ng mahabang panahon ng krisis. Bukod sa kakulangan sa gasolina, iniulat din na ang bagong eroplano ay hindi pa sapat na napatibay laban sa mga epekto ng electromagnetic pulse o EMP na dulot ng mga pagsabog ng nuklear. Ang lumang Air Force One ay idinisenyo upang makayanan ang electromagnetic shockwaves upang manatiling operational ang komunikasyon ng Pangulo, ngunit ang bagong bersyon ay kulang pa sa ganitong uri ng modernong proteksyon. Binanggit din sa mga ulat ang iba pang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang eroplano, kabilang ang mga sistemang pangdepensa, ang disenyo ng hagdanan ng eroplano, ang sistema ng paghawak ng mga bagahe, at maging ang imbakan ng pagkain para sa mahabang biyahe.
Ang mga detalyeng ito, bagamat tila maliliit, ay may napakalaking epekto sa pangkalahatang operasyon at seguridad ng buong presidential entourage sa biyahe. Noong Hulyo, binigyang diin ni Kendall na ang proseso ng paglalagay ng kumpletong sistema ng depensa sa isang Boeing 747 upang maging ganap na Air Force One ay karaniwang umaabot ng 3 hanggang 4 na taon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang mabilisang pag-deploy sa VC-25B ay isang mapanganib na desisyon na nag-compromise sa kaligtasan ng pinuno ng bansa para lamang sa mabilisang resulta ng paggamit. Sa kabilang banda, ang kumpanya ng depensa na L3 Harris ang nakatapos ng modifikasyon ng VC-25B sa loob lamang ng 10 buwan. Tumanggi ang pamunuan ng kumpanya na magbigay ng detalye ukol sa sistema ng depensa at kontrol ng eroplano. Hindi rin nila sinagot kung aling mga pamantayan ng hukbong himpapawid ang niluwagan o tinanggal upang mapabilis ang paggawa nito kumpara sa orihinal na plano ng Boeing. Ang mabilis na pagkaantala at pagbabago sa mga pamantayan ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga eksperto sa militar. Marami ang nagtatanong kung bakit pinayagan ng Air Force na bawasan ang mga kinakailangang depensa ng eroplano. Ang paghahambing sa pagitan ng VC-25B at ng mas kumpletong bersyon ng Boeing ay nagpapakita ng malaking puwang sa seguridad na maaaring sinamantala ng mga dayuhang bansa laban sa kanila. Si Frank Kendall, na 77 taong gulang na ngayon, ay nagsilbi bilang kalihim ng Air Force mula taong 2021 hanggang Enero ng taong kasalukuyan. Bago ito, hawak din niya ang posisyon bilang Undersecretary of Defense for Acquisition Technology and Logistics sa ilalim ng administrasyon ni Barack Obama na nagpapatunay ng kanyang napakahabang karanasan sa militar ng bansa. Matagal nang may kinalaman si Kendall sa programa ng modernisasyon ng Air Force One. Noong taong 2015, nakipagtulungan siya sa noon ay kalihim na si Deborah Lee James upang piliin ang Boeing 747-1008 bilang plataporma para sa susunod na henerasyon ng presidential aircraft.